Ayokong guluhin ang buhay niya at gano'n na rin ang buhay ko sa nararamdaman ko na 'to. Hindi naman ito ang priority ko in the first place. Hindi ko naman naisip na mahuhulog ako sa kanya ng ganito at magkakagusto ako sa kanya. Wala 'to. Wala 'to sa mga plano ko. Ang plano ko lang naman ay magtrabaho at maitaguyod ang buhay namin ng kapatid ko. Nadine, wala akong nakikitang mali do'n. Kung ano man ang nangyari sa ating dalawa, alam kong ginusto natin yun pareho. I don't have someone else in my heart, Nadine. Walang ibang laman ng puso ko. Kung ang tinutukoy mo ay ang ex ko, wala na siya dito sa puso ko, Nadine. Kasi simula nung nakilala kita, nawala na lahat ng kahit anong nararamdaman ko sa kanya. Wika ko. Pero umiling ako. Marcos, wag na tayong maglokohan dito. Hindi ka magagalit sa akin ang ganun na lang kagabi kung wala kang pang nararamdaman sa ex-girlfriend mo. Nakita ko sa mga mata mo kagabi kung gaano ka nagalit sa akin. Sabi ko sa kanya, alam kong sa sinabi ko na to ay para ako nagsiselos. Pero sa totoo lang kasi parang ganun na nga. Wala naman akong karapatan na magselos eh. Wala naman kami in the first place. Nadine, walang kayo ni Marcos kaya gumising ka na sa kahibangan mo. Gusto mo siya dahil hindi kayo pwede. Estado pa lang ng buhay niya, sobrang layo na sa estado ng buhay ko. Walang-wala sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Simpleng tao lang ako at wala akong kayang ipagmalaki sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin at bakit ko to nasasabi at naiisip ngayon. Ang dahil lang naman ang pagpunta ko dito ay ang gamit ko na kailangan ko. I'm just stressed na din. I have a lot of things in my mind last night. That's why I got mad. I will be honest with you, Nadine, because I don't want to keep something to you. The room you entered last night was indeed my ex-girlfriend room, but that was in the past already. I should not get mad last night and what I did was wrong. I'm sorry, Nadine. I don't want to ruin what we have because of what happened last night. I can't control my own emotion when I'm stressed and mad, Nadine. Wala akong ibang nakikita kapag galit ako. I have a lot of things in my mind that night and I'm packing stress because of work. Pero kasalanan ko pa rin ang lahat at hindi kita dapat sinisisi. Ako ang may kasalanan kasi hindi ko nagawang kontrolin ang emosyon ko kagabi. At nagalit na lang ako bigla kasi natatakot akong malaman mo kung ano bang meron sa kwarto na yun na magiging dahilan para iwasan at iwan mo ko. Pero ako pa rin ang gumawa ng paraan para magawa mong layasan ako. Dahil sa emosyon ko, sabi niya sa akin, wala naman kaming kahit anong relasyon. Empleyado niya lang ako at amo ko siya. Hanggang doon na lang yun. Wala ka namang dapat ipaliwanag sa akin, Marcos. Wika ko sa kanya. Wala naman tayong kahit na anumang relasyon bukod sa pagiging empleyado ko sa'yo na hindi na ngayon. Sabi ko sa kanya, tinalikuran na siya. Ayoko talaga ng usapan na to dahil masasaktan lang ako sa akin kung anong maririnig ko sa kanya. Nasasaktan na nga ako ngayon lalo na sa nangyari sa aming kagabi. Ayokong maging marupok ang puso ko sa kanya ngayon. Pilit kong sinasarado ang mga tenga ko sa paliwanag niya. I need to explain things to you, Nadine, because you are special to me. Sabi niya sa akin na ikinatigil ko. Hindi ko alam kung tama ba ako nang narinig ko. Sadyang nabingin na lang ako. Paano ako magiging special sa kanya kung may mahal naman siyang iba? Na mali lang ako nang rinig sa sinabi niya. Aalis na ako. Sabi ko na lang sa kanya at hindi ko pinansin ang sinabi niya. No one will leave, Nadine, sabi niya sa akin at muli na naman akong hinila papalapit sa kanya. Marcos, utang na loob. Paalisin mo na ako, please. Nasasaktan lang ako dito. Naiinis na sabi ko sa kanya at pilit na inaalis ang braso niyang nakapulupot sa bewang ko. Bakit ka nasasaktan, Nadine? Wala naman ako ibang ginagawa kung hindi ang lumapit sa iyo at walang masama doon. Kasi gusto kita, Nadine, sabi niya sa akin. Umiiling ako sa kanya. Tumigil ka na, Marcos. Wika ko sa kanya. Why would I do that if I can feel that you like me too, Nadine? Hindi mo man sabihin pero nararamdaman ko na din, sabi niya sa akin.
Itinulak ko siya papalayo sa akin, pero mas humigpit pa ang pagkakahawak niya sa akin at mas inilapit pa niya mukha niya, kaya nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Ang bilis ng tibok ng puso ko at nararamdam ko na rin na sobrang pula na mukha ko ngayon dahil ang init ng pisngi ko. Kailangan ko nang makaalis dito bago pa man may mangyaring hindi maganda na mas masasaktan lang ako dahil may mahal siyang iba at hindi dapat ako ang umasa pa sa sinasabi niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Marcos. Gutom lang yan, wika ko sa kanya. Ang taas kasi ng tension sa pagitan naming dalawa. Sa totoo lang, yes Nadine, I'm hungry but on your lips. Sabi niya sa akin at nalaki ang mata ko sa mga sumunod niyang ginawa. He suddenly kisses me without any warning. Kailangan ko siyang itulak palayo para makalayo sa kanya, pero mas hinigpitan niya pa lalo ako sa pagkakayakap sa akin at gusto kong saktan ang sarili ko kasi nagkaroon ng sariling isip. Ang mga kamay ko nakusa na lang napunta sa balikat ni Marcos at tumugon na rin ako sa mga halik niya. Hindi tama to, pero bakit parang tama para sa aming dalawa ang ginagawa namin na ito? Mali to, hindi tama, pero bakit ako tumutugon ngayon sa mga halik niya? Mariel, point of view. Hindi maganda ang mood ko ngayon dahil naiinis ako sa mga nangyayari. I was supposed to have Marcos again, but he fucking pushed me away and that woman is getting into my nerves. Pasalamat siya at nandun si Carter kanina dahil kung hindi, baka madami pa akong nasabing masasakit na salita sa kanya. I don't care kung mapahiya siya dahil totoo naman ang sinasabi ko sa kanya, and from what I noticed earlier, she doesn't know my real relationship with Marcos and I can use that to get rid of her. Ma'am, pinapatawag na po kayo ng dad niyo, sabi sa akin ng sekretary ni dad. Kaya naman pumasok na ako sa opisina niya. He called me earlier to come here and I don't know the reason why. What do you need, dad? Tanong ko sa kanya pagkapasok ko ng opisina niya. Sit down first, sabi niya sa akin, kaya umupo ako sa bakanting upuan sa harap niya. Why did you call me here? Tanong ko sa kanya. Look at this, sabi niya sa akin at may inabot na isang folder. Kinuha ko yun at tiningnan mabuti, saka ako tumingin ulit sa kanya. I can't believe on what I read just now. What is the meaning of this, dad? Tanong ko sa kanya. Your husband is having a collaboration with the Davies and we will be part of it. As my daughter, you will be the representative of our company. Sabi niya sa akin ni dad at napangiti ako. I would be glad to have this project. That's fine with me. Wika ko kay daddy. I'm warning you. Mariel, you are already married to Gino and don't do anything stupid that will make our deal with a De Leon broken. Remember that your husband is with you in this project. And I will watch you, sabi niya sa akin, kaya napairap na lang ako ng lihim. I don't care about what he said. The important here is I can use the project to be with Marcos again. And I don't care about Gino. Hindi naman namin mahal ang isa't isa at malinaw sa kanya yun. We only marry each other for the sake of the agreement between our family and nothing else. I know that what I'm doing, dad. I need to leave, sabi ko sa kanya at tuluyan ang lumabas ng opisina niya. Dala-dala ko ang folder na ibinigay niya sa akin at dapat mapaghandaan ko to dahil alam kong mapapasakin ulit si Marcos. Dumiretso ako sa restaurant ko at doon ko nabutan si Gino. You look happy, sabi niya sa akin. Yes, I am, sabi ko sa kanya. It looks like you already have it, sabi niya sa akin at tumingin sa folder na hawak ko. Dad, give it to me, sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa loob ng opisina ko. Sumunod naman siya sa akin dito sa loob, hinayaan ko na lang siya. Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang ibang trabaho? Tanong ko sa kanya. I'm just checking on my wife, sabi niya sa akin. Cut this shit, Gino. Tayong dalawa na lang ang nandito ngayon. Alam natin parehas na sa papilang naman tayo, mag-asawa at wala nang iba pa. Wika ko sa kanya. You're still my wife, Mariel. Saad niya sa akin, kaya inirapan ko siya. Then let's talk about our annulment, Gino. And no matter of time, mawawala na ako sa buhay mo. The deal is already done. And we could go back to our own life, wika ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at umiling kaya napakuyom ako ng kamao ko. Huwag ka munang maging kampante, Mariel. Hindi pa kayo
magkakabalikang dalawa. O hindi na kayo, as what I know, ayaw na sa'yo ni Marcos, sabi niya sa akin, kaya tiningnan ko siya ng masama. Wala kang alam, sabi ko sa kanya. Well, see. Wika naman ito sa akin at lumabas na ng opisina ko. No one can stop me from going back to Marcos' life. Nadine, point of view, nababaliw na ata ako sa pagtugon ko sa halik kay Marcos at hindi ko alam kung bakit hinahayaan ko siyang gawin sa akin to ngayon. Nawala na naman ako sa sarili ko at nagpadala ko sa tibok ng aking puso. Kahit na alam kong mali ito, itinulak ko palayo sa akin si Marcos para maputol ang halikan naming dalawa at tumalikod ako sa kanya. Mali talaga nangyayari na to dahil lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko. Nadine, tawag niya sa akin. Umiling ako at hindi ko siya nilingon. Humakbang ako papalayo sa kanya at kahit na hindi ko mabuksan ang pinto, ay pilit ko na rin yun binubuksan para makaalis ako rito. Gusto ko nang umuwi kasi hindi ako ligtas dito. Hindi ligtas ang puso ko sa sakit dahil ginagawa ni Marcos. Dahil umaasa lang ako sa kanya. Umaasa lang ako na may pag-asa kaming dalawa kahit na alam ko naman na wala. Open this door, please, sabi ko sa kanya. No, Nadine, sabi niya sa akin at niyakap ako. Marcos, bitawan mo nga ako, please, sabi ko sa kanya at dahil kailangan kong makaalis na dito. Bakit, Nadine? Bakit ba gustong umalis kung ayaw naman kitang umalis sa tabi ko? Bakit gusto mong umalis? Tanong niya sa akin at tiningnan niya ako sa mga mata ko, kaya nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Paalisin mo na ako, please, Marcos, sabi ko sa kanya. No, Nadine, sabi niya sa akin. Marcos, wag ka namang makulit, please. Kailangan ko nang umalis dito kasi pag hindi pa ako umalis, baka lalo lang ako masaktan. Maliing wika ko sa kanya. Hindi naman kita sinasaktan, Nadine, sabi niya sa akin. Hindi mo kasi naiintindihan, Marcos. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Wika ko sa kanya at itinulak siya palayo sa akin pero hinila niya lang ulit ako pabalik sa mga bisig niya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay Marcos ngayon. Hindi ata matapos-tapos ang araw na ito nang hindi ko masasabi sa kanya kung ano ang nararamdaman ko at ayokong mangyari yun dahil sa totoo lang, malapit ko lang masabi sa kanya ngayon na may gusto ako sa kanya. Ipaintindi mo sa akin, Nadine. I know you how you respond to my kisses and I can feel that we share the same feeling. Nadine, sabi niya sa akin. Marcos, buksan mo na lang ang pinto, wika ko sa kanya. No, Nadine, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong dapat kong malaman, hindi ka makakaalis dito, wika niya sa akin. Napakuyam ako ng kamao ko. Pinipigilan ko sarili ko pero hindi ko na kaya kasi gusto kita, Marcos. At pag tumagal pa ako dito, masasaktan lang ako kasi may mahal kang iba. Sigaw ko sa kanya at itinulak siya. Hindi ko na alam ngayon kung ano pang maiharap ko sa kanya sa totoo lang. Hindi ko dapat sinasabi yun. Hindi dapat. Ayokong sabihin yun sa kanya pero naiipit na ako. At hindi ko na pwedeng bawiin pa ang mga sinasabi ko sa kanya. Ang tanga ko talaga at naiinis ako sa sarili ko dahil sa ginawa ko na yun. What did you say? Tanong niya sa akin at iniharap ako sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at nag-iwas lang ako ng tingin sa kanya. Ayoko nang ulitin kung ano man ang sinabi ko sa kanya. Nararamdaman ko ang mapupula ng mukha ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nadine, answer me please, sabi niya sa akin. Aalis na ako, wika ko sa kanya. Wala na akong balak na ulitin pa ang sinabi ko sa kanya. Bahala siya kung hindi niya naiintindihan yun. Ang gusto ko na lang ay makaalis dito kasi kunti na lang bibigay na talaga ako sa kanya. After what you said, hindi kita papakawalan, Nadine, sabi niya sa akin na ikinalaki ng mga mata ko. Umiling ako at inalis ko ang mga kamay niyang nakahawak sa balikat ko. Masasaktan lang ako dito. Marcos, hindi mo pa rin naiintindihan sabi ko sa kanya. Malinaw sa akin, Nadine, ang sinabi mo na gusto mo ko at hindi kita papakawalan, Nadine, sabi niya sa akin. Marcos, may mahal ka ng iba at yung kwarto na yan ang nagpapatunay nun, sabi ko sa kanya at itinurang kwarto kung saan ko nakita ang mga gamit ng ex-girlfriend niya at base nga sa sinabi niya, rin ay doon sa kwarto na yun tumutuloy ang babaeng mahal ni Marcos. Torture lang sa akin kung mananatili pa ako dito, lalo na pat alam na niyang may gusto ako sa kanya.
Pinigilan ko naman ang sarili ko na hindi mahulog sa kanya dahil alam ko naman ang agwatang estado ng buhay naming dalawa. Pero para akong pinaglalaroan yata ng pag-ibig dahil kesa pigilan ko ang sarili ko, mas lalo lang akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung anong nakita ko kay Marcos. Ang dami naman na iba dyan na mas kaya kong abutin at malayo sa ugali niya. Pero bakit sa kanya pa rin ako nahulog? Nadine, she is nothing to me. I just don't have time to throw those things, but I already did. Sabi niya sa akin at dinala niya ako papasok sa kwarto na yun. Ang bumungad sa akin ay isang bakanting kwarto na wala na ng lahat ng gamit, kahit na yung painting na malaki ay wala na rin dito ngayon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa nakita ko. May parte sa puso ko na naging masaya dahil sa ginawa niya, pero natatakot pa rin ako. Natatakot akong sumugal sa pag-ibig. Mahal mo siya, di ba? Bakit mo inalis? Tanong ko sa kanya. Because she's not important anymore. She left me and I should focus to person who is beside me, Nadine. Bulong niya sa akin. Tumaas ang balahibo ko sa ginawa niyang paghawak sa balikat ko at sobrang lapit na mukha niya sa mukha ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya at walang lumalabas na kahit anong salita sa akin ngayon. Do you want to know who is that person? Tanong niya sa akin. Hindi ako kumibo at nanatili lang akong tahimik. Ayoko magsalita sa totoo lang dahil natatakot ako at kinakabahan. Iniharap niya ako sa kanya at muling hinawakan ang magkabilang balikat ko. Ikaw yun, Nadine. I'm referring to you and that's the reason why I don't want you to leave me. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko at ikagaya ko nga. Ginawa para sa iyo, alam kong nasaktan kita dahil dito sa kwarto na yun at sa kung anong meron doon kaya simula ngayon, wala ka nang makikita sa kwarto na to. Hindi kita pipilitin na din pero nag-iintay lang ako at hindi ako susuko sa iyo, wika nito sa akin. Hindi ako makapagsalita at napanganga na lang ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Natatakot ako na magsalita at may masabi na magiging dahilan ng kung mahulog ako sa kanya. Sa mga binitawan niyang salita ay umaasa ang puso ko na mamahalin niya ako. Ayoko umasa pero sa mga sinabi niya, umaasa ako at hindi pwede to. Hindi pwedeng umasa ako sa kanya dahil alam ko naman na masasaktan lang ako kapag tuluyang lumambot ang puso ko sa kanya. Walang kasiguraduhan na maging totoo siya sa mga sinabi niya at natatakot na ako. Siya lang ang lalaki sa buhay ko na nagparamdam sa akin ng ganitong mga emosyon at natatakot ako kasi malayong agwat ng buhay naming dalawa. Hindi biro ang lahat ng ito, mayaman siya at mahirap lamang ako. Nadine, point of view, tinulak ko siyang palayo sa akin pero hinila niya lang ulit ako pabalik sa mga bisig niya kaya ang itsura namin ngayon ay nakayakap siya sa akin ng maigpit na para bang ayaw niya akong pakawalan. Nararamdaman ko at naririnig ko ang mga tibok ng puso ni Marcos at mabilis din yun katulad ng tibok ng puso ko ngayon. Marcos, please lang, sabi ko sa kanya. Nadine, do you really want to leave me? I'm willing to do anything for you, just stay with me please, sabi niya sa akin. Pinakawalan niya ako pero hawak pa rin niya ang dalawang balikat ko at magkasalubong ang tingin naming dalawa. Marcos, hindi tayo pwedeng dalawa, sabi ko sa kanya. Bakit na din? Tanong niya sa akin. Hindi ako ang babae na para sa'yo, Marcos. Wika ko sa kanya. Gusto mo ko, Nadine, at walang masama doon. Sabi niya sa akin, meron Marcos, hindi ka kasi dapat o hindi dapat kita magustuhan dahil boss kita. Malayong agwat natin, dalawa at hindi mo ako kayang ipagmalaki at hindi mo ako maipagmamalaki, Marcos. Walang-wala ko sa kung anong meron ka, sabi ko sa kanya. I don't give a damn about that, Nadine. All I want is to be with you. I don't fucking care about them. Hindi sila ang pakikisamahan ko, Nadine. Kung hindi ako, and if you want me to court you, I will do that. Wika nito sa akin. Napatakip na lang ako ng mukha ko dahil sa frustration. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Marcos. Hindi niya tinatanggap ang mga paliwanag ko sa kanya. Hindi kami pwedeng dalawa bukod sa malayong agwat naming dalawa. Alam ko rin na darating ang araw na magkakasakitan din kami. Siya pero ayokong humigit pa doon ang nararamdaman ko sa kanya dahil hindi tama.
Dadating kasi ang panahon na mawawala rin siya sa akin sa oras na magsawa siya sa akin at yun ang iniiwasan ko. Kasi alam kong makakahanap pa siya ng mas deserving kisa sa akin na kaya niya ipagmalaki sa lahat, hindi katulad ko na wala man lang natapos at isang mahirap. Ang nasa business industry si Marcos at sa isang linggo namin na magkasama ay nakikita ko kung paano siya makisalamuha sa iba ng gano'n na rin sa mga taong nasa paligid niya. Kaya alam kong hindi talaga kami pwedeng dalawa. Marcos, wag, please. Madami pang iba dyan. Wika ko sa kanya. I don't care about them. I only care about you, Nadine. Sa tingin mo ba, kung ayaw ko sa'yo, ipipilit ko bang sarili ko ngayon? Hindi, Nadine. Alam kong kilala mo na ako at alam mo rin na totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mo, Nadine, wala ka nang magagawa dahil buo ng desisyon ko na ligawan ka at hindi kita papakawalan. You will be mine, Nadine, and you will stay with me. Wika nito sa akin. I was dumbfounded when he suddenly kisses me again and for the second time around, I respond to his kisses at wala na akong nagawa pa. I close my eyes and I will take the rest. Ayokong mapapalapit sa kanya pero wala nang atrasan to ngayon. Wala na akong kawala kay Marcos at kailangan kong panindigan ang magiging desisyon ko. Niloloko ko na lang kasi ang sarili ko kung ipipilit ko na lumayo siya sa akin dahil ang totoo naman ay gusto ko na nandyan lang siya sa tabi ko. Naghiwalay lang saglit ang mga labi naming dalawa pero magkadikit pa rin ang noo naming dalawa at amoy na amoy ko ang mabangong hininga ni Marcos. Parehas naming hinahabol ang mga hininga namin na maghiwalay ang labi namin at nakatingin lang kami sa isa't isa. There's no backing out, Nadine. You respond to my kisses and you know the meaning of that. Wika nito sa akin at niyakap ako na mahigpit. Nag-aalangan ako yumakap sa kanya. Pero may sariling isip ata ang mga kamay ko na kusa na lang din yumakap sa kanya. At sa totoo lang, ang sarap ng pakiramdam na nasa mga bisig ako ni Marcos dahil nararamdaman kong ligtas ako sa kanya. Naramdaman kong biglang bumigat ang paghinga ni Marcos kaya naman lumayaw ako sa kanya at medyo mainit na rin siya. Marcos, anong nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya. I'm fine, Nadine. Wika nito sa akin. Hinipo ko ang noo niya at ang init niya. Hindi maganda to. May lagnat ka, Marcos. Sabi ko sa kanya at inakay papasok sa loob ng kwarto niya at saka ko siya inihiga sa kama niya. Don't leave, Nadine, wika niya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Hindi ako aalis, ikukuha lang ako ng bimpo at tubig para punasan ka, sabi ko sa kanya. Kaya naman pinakawalan niya ako. Kumuha ko ng bimpo at binasayo ng tubig, saka bumalik sa kwarto niya at pinunasan ko ang mukha niya. I'm fine, Nadine, wika nito sa akin. Rest, Marcos, huwag kang mag-alala, hindi ako alis. Napabuntong hininga siya at ipinikit na niya mga mata niya. Nakaupo lang ako sa tabi niya at pinagmamasdan siya. Hawak-hawak niyang ang kamay ko at ayaw niya itong bitawan. Kanina lang naman ay maayos siya pero may sakit na pala siya at hindi ko napansin yun. Ang tagal ko pang nakikipagtalo sa kanya kanina pero may sakit na pala siya at hindi man lang niya sinasabi sa akin yun. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga sinabi niya ngayon o nadala lang siya dahil may sakit siya. Pero kahit na ganun ay pinili ko pa rin na manatili siya sa tabi niya. Kailangan ko ng panindigan ang ginawa ko ngayon. Hindi ako tutugon sa mga halik ni Marcos kung hindi ko siya gusto. Alam kong masasaktan ako dito pero susugal ako para sa puso ko at para sa nararamdaman ko sa kanya. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Nang lumuwag ang pagkakahawak ni Marcos sa kamay ko, ay inalis ko yun at lumabas ako ng kwarto niya para ipaghanda siya ng pagkain niya. Kailangan niya kasing kumain para makainom siya ng gamot niya. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nilalagnat ngayon pero kailangan ko siyang alagaan. Nagtungo ako sa kusina niya at mabuti na lang ay may laman pang pagkain ng rep niya kaya nagsimula na ako magluto ng pagkain ni Marcos. Hindi naman ako makakalabas ng unit niya dahil nakalakto at siya lang ang may access para mabuksan ang pinto. Nang matapos ako magluto ay inihanda ko ng pagkain niya para sana dalhin sa kwarto niya dahil
Inabot din ako ng 1 oras sa pagluluto at bago ko pa madala sa kwarto niya ang niluto ko ay nakita ko na si Marcos nakalalabas lang ng kwarto niya at mabilis na lumapit sa akin saka ako niyakap. "I thought you already left me," sabi niya sa akin. "Paano naman ako makakaalis nakalak ang pinto? Umupo ka na at kumain na ka na para magkaroon ka ng lakas at makainom ka ng gamot." Sabi ko sa kanya at pinaupo siya sa bakanting upuan at inayos ko ang pagkain niya. Hinayaan ko siyang kumain at pagkatapos noon ay pinainom ko na siya ng gamot niya. "Nadine, seryoso ako sa mga sinabi mo kanina o sinabi ko kanina at huwag mong isipin na nagbibiro lang ako o wala ako sa tamang pag-iisip. Kasi malinaw sa akin ang lahat." Wika nito sa akin. "Marcos, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alam mo bang posibleng kalalabasan nito?" Tanong ko sa kanya. "I'm serious, Nadine, and I want you to live with me starting today," sabi niya sa akin. "Nababaliw ka na ba?" Tanong ko sa kanya. "No, Nadine, I want you to stay here," sabi niya sa akin. "Hindi naman ako pumapayag sa gusto mo, Marcos. Tapos gusto mo pa na tumira ako dito kasama mo?" Wika ko sa kanya. "You kiss me back, Nadine," sabi niya sa akin. "Oo nga, pero hindi ko sinasabi na pumapayag na ako," wika ko sa kanya. "Then, if you don't want to leave her, I just beat you every day at your house," sabi niya sa akin. "Magpagaling ka na muna, Marcos. Saka tayo mag-usap na dalawa," sabi ko sa kanya. Hinawakan niyang kamay ko at hinalikan yun kaya naman nagiinit ang pisngi ko at nag-iwas ako ng tingin sa kanya. "Magaling na ako, Nadine. Nakita lang kita, okay na ako," sabi niya sa akin kaya naman napairap ako sa kanya. "Huwag kang bolero, Marcos ha. Mainit ka pa rin at kailangan mo magpahinga," wika ko sa kanya. Binitawan niya ang mga kamay ko at umikot siya sa gawi ko, saka umupo sa bakanting upuan sa tabi ko at isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko, saka muling kinuha ang kamay ko at pinaglaruan yun. Hindi na lang ako kumibo at hinayaan siya sa ginagawa niya hanggang sa nakarinig kami ng parehas ng taong pumasok kaya parehas kaming natigilan. Kumunot naman ang noo ko dahil doon. "Hindi naman kami na-inform na bati na pala kayong dalawa sabi ni Carter. Nakakapasok lang at napatayo ako kaya muntik nang sumubsob si Marcos sa may lamesa. "Fuck!" Mura niya dahil sa nangyari. May dapat ba kaming malaman?" Tanong naman ni Grant. "Anong ginagawa niyo dito? And how did you fucking get in?" Tanong ni Marcos sa mga kaibigan niya. May ipinakita si Keo sa amin at ngumiti lang. "What's the real score?" Tanong ni Carter sa aming dalawa ni Marcos. Kaya nag-iwas ako ng tingin sa kanila. Parang kanina lang ay sinasabi ko pa kay Chaos na hindi na ako babalik kay Marcos. Pero ito ko ngayon, kasama muli si Marcos at naabutan pa nila kami ng ganun kanina. "I'm courting her," sagot ni Marcos kay Carter. Sabay-sabay na tumawa ang mga kaibigan niya at kami ni Marcos ay seryoso lang. "Wala na, Brad. Tinamaan na ka na talaga, dude," natatawang sabi ni Carter. May nakakatawa ba sa sinasabi ni Marcos? The great Marcos Parr Davis will court a woman? That's a big news. Sabi naman ni Chaos sa kangumiti. Tumingin naman ako kay Marcos at masama ngayon ang tingin niya sa mga kaibigan niya. Bakit parang sa reaksyon ni na Carter ay bago pa lang para kay Marcos ang manligaw? "Nadine, don't get us wrong. We just can't believe that Marcos will do courting because he never did that thing," sabi ni Grant sa akin. Pinagtasan ako ng kilay ni Marcos dahil sa sinabi ni Grant sa akin at napailing na lang ako. Sinabi ko na nga ba na walang kapupuntahan ang sinasabi niya? "I'm serious about courting you, Nadine, and don't listen to them," sabi niya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Hindi ko alam kung tama ba tong magiging desisyon ko na papasukin ni Marcos sa buhay ko ng buo. "Nadine, pahirapan mo nga," wika naman ni Carter sa akin at tumawa kaya tiningnan siya ng masama ni Marcos. "Pabayaan na natin yung dalawa. Sorry for disturbing the both of you," sabi ni Chaos at hinila ng palabas sina Grant at Carter kaya naiwan na lang ulit kami ni Marcos. Tumayo ako sa inupuan ko at tumingin kay Marcos. "Maayos naman ang lagay mo kaya uwi na ako," wika ko sa kanya. "Let me drive you home," sabi niya sa akin. "Wag na, Marcos. Baka magkasakit ka pa ulit," wika ko sa kanya. "Let me, Nadine. Ayokong umuwi kang mag-isa at medyo late na rin," sabi niya sa akin. "Marcos," pagkontra ko sa kanya. "Let's not argue, Nadine. I really want to drive you home. Gusto kong iligtas kang makauwi sa bahay niyo," wika niya sa akin.
Okay, sige, sabi ko sa kanya. Naging masaya naman siya sa naging desisyon ko. Nauna pa nga siyang nakapag-ayos sa akin. Sumunod na lang ako sa kanya, papunta sa kotse niya at sumakay doon. Tahimik lang ako hanggang sa maihatid niya ako sa bahay namin. Salamat sa paghatid ha, sabi ko sa kanya. Here's your bag, sabi niya sa akin at inabot sa akin ang bag ko. Tama nga siya na nandito lang sa kotse niya ang bag ko. Gumawa lang talaga siya ng paraan para makorner ako kanina. Nangyari ang nangyari kanina at hindi ko na mababawi ang lahat ng yon. Ngayon, saka para saan pa kung babawiin ko ang mga sinasabi ko? Itotoo naman na gusto ko siya. Bibigyan ko pa ng pag-asa ang kung anong meron sa amin ngayon, pero kailangan muna niyang patunayan sa akin na totoo ang mga sinasabi niya. Salamat, sabi ko sa kanya at bumaba na ng kotse niya. Pumasok na ako sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto ko para magpahinga. Ang daming nangyari ngayong araw na to at napapagod ako. Nadine, napaayos ako ng upo nang biglang pumasok si Leia sa kwarto ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Anong nangyari? Tanong niya sa akin, kaya napabuntong hininga ako. Leia, hindi ko alam kung tama bang papasukin ko sa buhay ko si Marcos, sabi ko sa kanya. Bakit? Tanong niya sa akin. Natatakot kasi ako, sabi ko sa kanya. Ano bang sabi ni Marcos sa'yo? Tanong niya sa akin. Liligawan niya raw ako, sabi ko sa kanya. Nadine, nakikita ko naman sa'yo na may gusto ka rin sa kanya at kanina nang hanapin kanya sa amin, halata na ang mukha niya ang pag-aalala sa'yo. Nung nakita ko kayong dalawa, nakita ko na sa kanya kung paano siya tumingin sa'yo, Nadine, at ramdam ko na gusto ka rin niya. Kung natatakot ka dahil sa agwat ng estado ng buhay niyong dalawa, hindi masamang sumugal, Nadine. Kung mahal ka rin niya at yun ang nakikita ko, huwag mong pigilan ang sarili mo kung magiging masaya ka. Ramdam kong puro takot ang laman ng isip mo, kaya natatabunan ang isinisigaw ng puso mo, sabi sa akin ni Leia. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Tama naman siya na natatakot nga ako sa magiging resulta ng mga gagawin ko. Nadine, be happy, sabi niya sa akin at ngumiti. Saka lumabas na ng kwarto ko.